Hello mga Kalodi Waps! Welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you are watching Ram's Diary. Yeah! Exclusive mix by DJ Now, the Morano Mix, DJ Samuel Philippines. So yung mga Kalodi Waps, no, nagbabalik tayo kasi actually napagawa ako ng content ngayon ng wala sa oras kasi medyo na-trigger lang ako dun sa comment ng isang Kalodi Waps natin dun sa video ko about sa pagkuha ng voter certificate sa Intramuros. So ngayon nabasa ko sa comment niya sa my YouTube channel ko. Parang legal daw ba yung mga online assistance regarding sa pagkuha ng voter certificate or voter's ID. Alam niyo mga Kalodi Waps, na ito lang masasabi ko. Ang Comelec is wala pa po talagang online assistance. Actually kahit naman sa iba yung mga nakikita ko sa Facebook na Teen ID, SSS ID, yung pati nga UMID meron lisensya sa LTO, yung iba legit. Meron naman talaga kasi may fixer naman talaga. Kahit naman ako dati, nung kumuha ko ng lisensya may fixer, pero hindi siya sa online. Ang fixer ko dati is empleyado talaga siya ng government. So ngayon, balik tayo dun sa voter certificate na nag-assist online. So yun po, hindi po yung inaalaw ni Comelec. Okay? Yung iba kasi ginagawa nila, kinukuha nila, sinasabi lang nila na nag-assist sila ng online para makakuha ka ng voter certificate. Mali ho yun. Minsan nga or madalas ang ginagawa nila, kinukuha information nyo. Tandaan nyo, kapag once na nagpapa-assist kayo, for example sa or sa voter's certificate, di ba hihingin lang naman sa iyo yung voter certificate reference number or yung ID number, di ba, para ma-access nila kung totoong nag-access sila ng online or may access sila sa loob ng Comelec. Pero kapag once na lahat na lang ng information ibibigay mo, itatype lang nila yan kasi sa computer, tapos ipiprint lang nila kasi lahat naman yan papel lang kasi yan madali lang yan makopya. Pero kapag once na ibinigay nyo lahat ng information nyo, yung hihingin nila, kukopyahin lang ho nila yun, tapos bibigyan ka nila ng peke na voter certificate. Kaya wag ho kayong maniniwala doon kasi lalo na ngayon pag nag-apply kayo dito sa Taiwan, hindi lang ho certificate ang hinihingi, pati ho resibo kailangan po yun kasi meron po yung receipt number. Okay, kahit makopya nyo po lahat or makopya po ng nagpakilalang fixer ng voter certificate online, hindi nyo, kahit na yung buong information ng voter certificate may bigay nila sa'yo, pero yung receipt number ng resibo na kasama ng voter certificate, hindi ho nila kasi matitrace po yun. Kaya wag ho tayong masyadong naniniwala kasi alam ko naman na yung iba sa atin is ganun na lang yung eagerness na makakuha ng voter certificate kasi nga nag-apply sila abroad, lalo dito sa Taiwan. So lang ho, kung gusto nyo naman hong sumugal sa mga ganong klase na transaction, nasa inyo po yan. Pero kung ako hong tatanungin, wala po talagang online assistance si Comelec regarding sa pagkuha ng voter certificate or voter's ID. And also may nakikita rin ako na nag-assist na nagpo-provide sila or nagbibigay sila ng service sa pagkuha ng UMID certificate. Di ba alam naman po natin lahat mga Kalodi Waps na na-stop po yung process na yan sa pagbibigay ng UMID certificate kasi nga sa sobrang dami talaga nagre-request ngayon yan at may tinatawag kasi silang process niyan. Kaya nga di ba yung iba kapag pumunta tayo ng SSS para humingi ng UMID certificate, hinihingan pa nila tayo ng request galing sa agency na ina-applyan natin, which is hindi naman gagawin ng agency kasi syempre hindi pa naman tayo hired nag-a-apply pa lang naman tayo, bakit nila gagawin para makakuha tayo ng UMID certificate. So yun, nasa inyo naman po yun guys. Sinasabi ko, kung willing naman kayong sumugal sa mga ganyang klaseng transaction, nasa inyo po yan. Basta sa akin lang is wag yung pagsisihan sa huli kasi minsan natitrace kahit sabi mo magpeke tayo ng isang documents. Depende na lang kasi kung paano natin siya gawin, di ba? Or depende din sa documents na ipaprocess natin or ipapapeke natin. Pero pag mga ganyan kasi like voter certificate, UMID certificate, medyo mahihirapan kasi natitrace po kasi yan. Okay? Yung iba nga kasi, di ba, papel lang kasi kaya madali lang ho talaga siyang magaya. Pero ang sa akin lang naman ho, kahit sabihin mong madali lang magaya yan, ang mabigay nila mga information or yung mga information ibibigay mo, maiprint nila yan sa kapirasong papel, may mga serial number po yan na matitrace kung totoong nakakuha ka niyan.
Kasi 'di ba, yun naman yung purpose kaya dumadaan sa screening yung mga ano natin, mga documents kapag once na nag-apply kayo dito sa Taiwan. So, yun, bukod dun sa voter certificate tsaka UMIT certificate, may nakikita pa nga akong ibang online assistance like TIN ID, yung lisensya sa LTO. So yun, hindi ko naman kina-question kasi meron naman talagang iba, yung fixer. Hindi naman nawawala kasi sa atin yan sa Pilipinas yung mga fixer kasi dyan sila kumikita. Pero at sa akin lang is maging aware din ho sana kayo na hindi ho lahat ng nag-a-assist online is legit. So make sure na i-double check din po. Kasi, pero yun nga, overall dun sa dalawang nabanggit ko na UMIT certificate at saka voter certificate, malabo po na may mag-assist noon. Kasi 'di ba, like for example sa voter certificate, napakahirap po kumuha niyan, lalo na kung wala yung presence mo, kahit yung ano lang, yung ibang tao ang pakukuhain mo. Kailangan niyo pa po ma-provide ng SPA or yung special power of attorney. So, how come na may mag-a-assist sa inyo online ng ganon, kahit sabihin mong nasa loob siya, well documented po ang kailangan nila. Marami pang hiningi kung nakikita or napanood nyo po yung video ko regarding sa pagkuha ng voter certificate sa Intramuros, na ibigay ko lahat ng details nun. So, napakahirap lang na kung hindi ikaw mismo ang kukuha. Marami pang documents na hinahanap. Ang special power of attorney, gagastos ka pa nun. Diba? So hindi ko basta-basta yon. Kaya sa akin lang naman is maging mapanuri kayo kung legit pa talaga or hindi bago kayo sumugal sa mga ganong klase na transaction. Kasi naiintindihan ko naman kasi naman ako nung nag-apply papunta dito sa Taiwan, andun yung eagerness ko kasi na makakuha ng mga documents. Kasi nga, importante yun, required yun, or isa yun sa mga requirements. Kaya, syempre, lahat, kahit naman ako mapunta sa inyo, like for example, di ako nakakuha ng voter certificate sa Comelec kasi nga na-stop na nga yung pagkuha nun. Pag-register. Bobo ang puta. Yung pagkuha until now, meron pa rin, pero yung pag-change ng status, di ba? Na-stop po kasi yun. Kaya medyo naiintindihan ko naman yung ibang kababayan natin na makakuha ng mga requirements. Pero yun nga, pahirapan ho kasi talaga sa part nila na makakuha ng ganon since na-stop nga yung process. Kaya hindi ko rin sila masisisi na sumusugal sila sa mga ganon transaction. Kaya ang pinakapayo ko na lang ho sa inyo is maging mapanuri bago ho kayo makipag-deal sa mga gitong klase na transaction. So ayun lang mga kalwadiwap, sana nakatulong ito ng malaki sa inyo, and don't forget to hit the subscribe button, pa-like na rin, and pa-share na rin para maging aware po yung iba nating kasamahan. So yun lang po.